It's showtime! Nanganganib na naman ba masuspinde? Yan at iba pa ang pag-uusapan natin ngayong araw po ng Miyerkules, September 11. Sa mga parokya, live na live po ang 8 Bulaga ngayong araw. Kaganina mga kaparokya, at bago natin talakayin ang ating topic, ay humihiling ako sa inyo mga parokya na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Pakiclick ang bell icon para una kayong ma-notify sa mga bagong video na ilalabas ko. At pakidamay nyo na din na i-follow ang aking Facebook page na Mega TV at ang aking TikTok account na Kaparokya TV. At bago natin malimutan ay sinashoutout ko po lahat ng supporters, followers at solid viewers ng It's Showtime. Ganun din po ng longest running noontime show na 8 Bulaga. Special mention kay Roger Likay, ang solid viewers po ng It's Showtime. Miss Heidi Gutierrez, Ninja Jack Monster, Mark Ocaña, Alfred Catane, Derek Pilapil, Froilan Esguera, Fernando Publico, at marami pang iba. Maraming salamat po at sobrang na-appreciate ko po kayo mga kaparokya. Sa mga parokya, unahin natin ang views online kahapon ng Family Feud at Will to Win sa oras na alas 5:50 ng hapon or 5:50 PM para sa kanilang Facebook Live. Ang Family Feud po, hosted by Ding Dong Dantes, ay may 5,700. Ang Will to Win naman ni Willie Revillame ay may 4,300 viewers. At pagdating naman po sa main YouTube channel ng dalawang late afternoon program, ang Family Feud ay may 11,000 viewers. Ito po ay oras na 5:50 PM. At ang Will to Win naman ay may 9,100 viewers. Bali, ang total ng Family Feud ay 16,700 at ang Will to Win naman ay 13,400 live viewers. So, hindi na nalalayo ang views ng dalawang programa. Meaning ay tinatangkilik ito online. So, punta naman tayo sa highest views ng It's Showtime at 8 Bulaga sa oras na 1:14 ng hapon. Sa segment na Throwbacks, ang It's Showtime ay may highest views na 101,000 viewers. So, mga parokya, again, ito po ang pinakamataas na views na nakuha ng It's Showtime sa kahapong episode, Miyerkules, September 10. Ang 8 Bulaga naman po mga kaparokya, sila ay may highest views na nakuha kahapon na 86,000 viewers. At ito po ay sa segment na Gimme 5. So both noontime show naman po ay na-reach nila ang average views nila daily na 100,000 para sa It's Showtime at 70,000 naman po sa 8 Bulaga. Next topic tayo mga parokya, may nabasa po akong write-ups ng anti-TVJ rather, patungkol nga sa nanganganib na masuspinde na naman dahil sa mga nakomit na di umano'y violations nito. Siyempre kapag anti-TVJ, ang unang papasok sa isip natin ay ang Legendary Trio or yung noontime show ng Legendary Trio na 8 Bulaga. But as I checked sa comment section nito ay kinumpirma naman nito na hindi ang 8 Bulaga ang pinatutungkulan nito. Ang tanong mga parokya, anong programa ba na bago pa lang sa TV station or TV network? Well, basahin natin ang message nito mga parokya. Nose mo, nangangamoy chika. Tigil, yan ang maaaring kahantungan ng isang programang nalalagay na naman sa pansamantalang pagkawala sa ere. Natanggap na ng isang ahensya ang samut-saring reklamo ng mga televiewers laban sa programa at sa mga hosts nito. Kung bakit naman kasi kailangan lumabag sa mga patakaran ng broadcasting sa halip na umiwas sa anumang asunto. Naku, hindi yan magugustuhan ng network lalo kung saan bago lang sila umiere. Makakasama ito dahil malapit nang matapos ang kontrata at heto na naman at sangkot ulit sa kontrobersya. Sakit sa ulo sila. Well, if that write-ups is not pertaining to 8 Bulaga, sino kaya ang tinutukoy nito? Well, base kasi sa sinabi nito ay nalalagay na naman sa pansamantalang pagkawala nito. Meaning, mga kaparokya, last year ay nasuspinde ang It's Showtime because of some controversies. And sila lang yung bago sa TV stations or TV network kung hindi ako nagkakamali. Well, hindi ko alam kung ano ang mga violations na
nilabag ng It's Showtime. If ever na It's Showtime talaga ang pinatutungkulan nito. Dahil wala naman din akong nababasa or nababalitaan patungkol nga sa mga nakomit na violations ng nasabing noontime show ng ABS-CBN led by Unkabogable Vice Ganda. Anyway, paki-comment naman po mga parokya kung ano yung sinasabi nitong na-violate ng programang ito. Kung totoo ito ay hindi maganda ito sa mga solid viewers or sa solid showtimers dahil ang It's Showtime lang ang nagpapasaya sa mga ito. Well, hintayin natin yung usapin patungkol dito dahil actually mga parokya, wala po tayo talagang alam sa ibinabalita nito dahil all goods naman po ang It's Showtime so far. Samantala, Raisa May Dizon, Flinex ang unang araw sa senior high school sa FEU. So mga parokya, dalaga na nga maituturing ang 2012 Little Miss Philippines winner na si Raisa May Dizon dahil nasa senior high school na ang 8 Bulaga host. So makikita sa larawan na pinost nito ang mga kaklase sa nasabing paaralan na tila masaya di lang ang aktres, kundi pati na din ang mga kaklase nito dahil may celebrity silang kaklase. At may pa-letter pa na natanggap ang female host ng Itbulaga kung saan nakasulat dito, "Happy first day of school, welcome to FEU, be brave." So nakakatuwa dahil unti-unting natutupad na ng dating nanalo ng Little Miss Philippines 2012 na si Raisa May Dizon ang pangarap nito dahil na din sa tulong din ng legendary trio na hindi siya iniwan at binitawan. Talagang sinuportahan po siya lalo po ni Bossing Vic Soto na kung saan sinasama-sama nito si Raisa May Dizon sa ilang movies, ilang sitcom. So yun nga mga parokya, kung may utang man na tatanawin ang comedian, host, actress yan, ay walang iba kundi sa mga nakasama niya sa trabaho, sa 8 Bulaga at sa icon na sina Tito Vic and Joey. So congrats Raisa May Dizon! At bago natin tapusin ay binabati natin ng happy birthday si Singing Queen Anne. So unti-unti na talagang nakikilala ang mga miyembro ng Singing Queen dahil bukod sa ganda ay talagang malaki ang in-improve ng boses or lalo na ang harmonize. So magaling din talaga yung vocal coach ng nasabing grupo. Well again mga kaparokya, happy birthday kay Singing Queen Anne. So hanggang dito na lang mga kaparokya, thank you and God bless.